Leo, hi, welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung ano yung major surprise sa inyo in the next 30 days. From the time na mapanood nyo yung reading na to, this is a timeless reading. So anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Let's begin. Leo, ano yung major surprise? Ano ba yung major surprise sa inyo in the next 30 days? In the next 30 days for Leo, what's the major surprise? Oh, okay. Alam nyo, Leo, kung meron man kayong, if you are holding on to something, no, yung bang parang hindi nyo ma-let go, in the next 30 days, mali-let go nyo na kasi alam nyo it's not good for you. Alam nyo hindi yun makakabuti na para sa inyo. Alam nyo it's unhealthy. And you will choose yourself, no? Pipiliin mo yung sarili mo na mas maging malaya. Na iwanan ang burden. Iwanan yung mga nagpapabigat sa buhay mo. Na you've been trying to hold on to or parang you've been carrying, no? Na matagal mo nang dinadala. And you are now thinking or starting to make some changes sa buhay mo one step at a time. You have the world. The world is your oyster. Sabi nga nila. The world is your oyster. Kumbaga parang meron kang mga opportunities around you na hindi mo akalain na meron ka nun dahil nakafocus ka lang dati sa mga responsibilidad na hindi naman talaga para sa'yo. Or parang hinahayaan mong magstay ka sa isang sitwasyon na may choice ka naman. Kaya lang iniisip mo na baka para dun ka talaga. You get my point? The world is also about ending of a chapter sa buhay nyo. So, something is ending for you. And, itong ending na to, this is going to bring you stability, independence, na ikaw yung makapagbibigay sa sarili mo. And you are about to explore yung iba mo pang mga options. Yung iba sa inyo, this is a specific reading. Nasa lugar kayo ngayon na naiiwanan nyo kasi wala dyan yung growth na gusto nyong mangyari, yung pag-unlad or paglago na gusto nyong mangyari. Kasi minsan, diba, kahit anong pilit natin na nandun tayo sa sitwasyon na yan or lugar na yan, parang walang nagbabago, parang walang nag-i-improve. Subukan mong umalis dyan. And you will see, makikita mo kung ano yung pwedeng magbago sa'yo. Kasi maraming magbabago sa'yo eh. Andun yung opportunities outside of your comfort zone, outside of your situation. Kaya lang yung iba, hindi nyo yan napapansin. Na parang binibigyan ka na ng opportunity na, subukan mo to, or andyan na nagbubukas na sa'yo. Pero hindi mo siya napapansin. Okay? So now, I feel like you will finally come to your senses. Kumbaga parang mahihimasmasan ka na. And kumbaga mararamdaman mo sa instinct mo yan na, okay, it's time to let go of this situation. Knight of Wands. Movement. Going to the direction na talagang kahit sa tingin mo medyo risky siya. Pero at least nandoon yung excitement para sa'yo na may magbabago. I think you're going to follow your heart. Kung saan ka mas masaya. And ngayon nakikita mo na yung option na yon. Nakikita mo na yung
chance na yon. You have the lovers as your, ito, ang lovers is also about decision making. Nasa crossroads ka ngayon, making a decision whether magtutuloy ka o hindi. And yung instinct mo magsasabi sa'yo niyan. Follow your instinct. Ano ba sinasabi ng instinct mo? Kasi kung magsistay ka, pero parang feeling uneasy ka, parang, tipong, iba pa rin yung pakaramdam mo, then, it's not. It's not the path for you. You have to move. Kailangan mong lumipat, umalis. You have the moon in Virgo in the 6th house. Yung iba sa inyo, meron ding pag-focus sa inyong kalusugan. May mga inaayos kayo sa sarili nyo ngayon. Sa decision nyo, sa routine ninyo, pang araw-araw nyong ginagawa. Oh, you have Jupiter in Sagittarius in the 9th house. Ito yung sinasabi ko sa inyo, it's time to move. It's time to go to a new direction. 9th house is exploration. Okay? Jupiter is opportunities. Marami kang opportunity to explore. Gamitin mo yung mga oportunidad na yan, sayang, no? Oh, you have Jupiter in Gemini in the 3rd house. 3rd house is communication, expression. Oh my God. Leo. Sinasabi talaga rito na kailangan nyo ng kumilos, gumalaw, mag-explore. Kasi kung hindi na kayo masaya sa sitwasyon nyo or parang feeling stuck kayo, then it's time to make some changes. Kasi hindi naman lalapit sa inyo yung mga oportunidad na yan. Kayo ang maghahanap ng oportunidad na yan. At maaring na-exhaust mo na yung opportunity sa place na yan, then it's time to go to a new direction. Bagong space, bagong place. 'Di ba? Elephant, this is about being majestic, regal, and I think this is you taking your power back. Na pwedeng yung iba sa inyo parang yung tipong nawalan kayo ng ganang mag-ayos, nawalan kayo ng gana na, mag-alaga sa sarili nyo. And now, you are trying to focus on practicing self-love, self-care, eating right, eating healthy, doing things, yung mga routines na magpapaganda ng inyong kalagayan, 'di ba? Divine Masculine is about your presence. Meron kang presence of mind ngayon. You are creating things. You are being more creative at this time. So, yung creativity mo, yan yung gagamitin mo para mag-explore ng opportunities around you. Lava is your courage. Lakas ng loob, determinasyon. Yun ang importante, no? Kasi kahit anong opportunity sa harapan mo, kung wala kang determinasyon, courage, lakas ng loob, na-explore yon, wala rin naman mangyayari. 'Di ba? Titingnan mo lang siya na dumadaan sa harapan mo. Pero kahit na wala kang opportunity sa harapan mo, pero may lakas ng loob ka, may tiwala ka sa sarili mo, marami kang pwedeng makuhang oportunidad kasi ikaw mismo yung kikilos. Ikaw mismo yung maghahanap ng oportunidad na yun. 'Di ba? Halimbawa na lang, example, analogy. Doon sa lugar nyo, halimbawa, nagko-commute ka, tapos, doon sa kinatatayuan mo, walang masakyan. As in, walang dumadaan na sasakyan. Kailangan mo pang maglakad sa kabilang street para doon makahanap ng sasakyan na yung masasakyan mo. So, ang gagawin mo ba? Maghihintay ka lang doon sa street na yon hanggang may dumating? Paano kung walang dumating? Alam mo naman na may option na pwede kang lumipat sa kabilang kalsada. 'Di ba? Para makasakay. Ganong analogy. So, ngayon, may lakas ng loob ka na mag-explore, umalis doon sa comfort zone mo. The wisdom and messages of the divine are within you. See, you are divinely guided. May mga messages na nare-receive mo.
binibigay ng guides mo na, "Uy, Leo, kaya mo yan. Go." Ayan, oh. Now is the time to get out. Oh my God. Oh my God. O, 'di ba? Now is the time to get out into the world and connect in authentic ways. Ayan. You're going to connect in authentic ways. Yung totoong ikaw. Kasi mahirap rin na hindi mo na-express yung sarili mo, yung totoong ikaw, kesa sa, mas open ka. 'Di ba? Mas free-flowing yung energy na yon. So, that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.